beloved Boss Mike Severa. Nila na ano ba ano sa No. Ano sinasabi nila? Kita nyo, hindi na nakapagpigil. Kita nyo naman tayo kahit anong gawin ng mga ilan dyan. Hindi natin pinapansin. Pero itong mga kababayan, kitang-kita nyo na halatang-halata nyo na ang kahinaan. Sa pakikipaglaban, kailangan merong tiyagaan at tiisan. Etong mga kababayan, hindi makapagtiis sa kanilang mga kasama na. Kaya sinambulat na rin ni Maharlika. Kung nung una, si Roque nagwawala, ngayon, eto na, to the rescue! Itong gaga. Ito na mga kababayan ko, tuloy. tapos sinasabi nila na ano sabi tungkol kay Harry? Para may sinabi ano Ano sabi nila? Marami yan eh. Daming nagagalit sa inyo. Diba? Sure ka saki. Nako mga kababayan, ang daming nagagalit sa kanila. Pakinggan niyo. tapos sinasabi nila na ano sabi tungkol kay Harry? Para may sinabi ano 'yon? Pinagsisiksikan ni Attorney Harry yung sarili niya sa daig. Tanga ka ba? Totoo naman, Marlica, wag mo nang konsintihin at wag mo nang ipagtanggol. Totoo namang pinagsisiksikan ni Harry yung kanyang sarili sa dahig, di ba? Sino ba nagpunta? At sinong ayaw umuwi? Bakit kasi ayaw mong umuwi sa sarili mong bansa? Tapos magagalit kayo kung mga kasama nyo mismo ang nagsasabi, pinagsisiksikan ng sarili dito sa dahig. Ngayon, mga kababayan, sinusuka na. Ayan mga kababayan ultimo mga kasama nila diyan sa may Netherlands. Diyan sa dahig, mga kababayan, ayaw na sa kanila. Kasi siguro sa katagal-tagalan na paulit-ulit na sinasabi niya na meron pang pabangag-bangag, pangiwi-ngiwi, mapabutod-butod. Pero nagre-reflect naman sa itsura niya. Sabi ng iba mga kababayan na nakausap ko dyan, salita ng ganun. Siya nga yun yung tinutukoy. Duruin yung mga kababayan, yung salita ka ng salita, pero makikita mo naman sa itsura mo. Ay, nako. Eto na. Sige, tuloy. Tuloy, Marlica. Siksikan ni Attorney Harry yung sarili niya sa daig. Yun na nga. Yun nga yung sabi ko sa kanila eh. Sabi ko doon sa mga DDS doon nung nagpunta ako. Di ba kayo nakakalata, mga kapatid, mga kaibigan, mahal na mahal ko kayo. Arcadio, live na live tayo ha. Sabi ko, mga manamahal, mga kapatid, mga kababayan ko, hindi ba kayo nakakahalata kay Roque nyo? Naniniwala ba kayo? O inauuto lang kayo? Sabi nila mga kababayan, yun na nga matagal na naming napapansin. Kaya tignan nyo mga kababayan, nung nakalive ako, yung mga DDS, mahal tayo! Diba? Ngayon mga kababayan, eto pa. Sabi nila. Sa totoo lang, kaya naman namin kahit wala sila. Ang gagawin lang namin, may pakita yung pagmamahal sa matanda. Sabi ko naman, wala namang problema yan. Kasi, hindi naman namin alam yung inyong pinaghuhugutan at pinanggagalingan. Kasi kami, kayo din, hindi nyo alam kung ano yung pinanggagalingan namin. Pero dapat, manansya kayo at manimbang. Pag-aralan nyo kung yung mga kasama nyo, ginagamit kayo o talagang sila ay totoo. Sabi nila, oo nga, Boss Mike, oo. Nire-respeto namin yung pagmamahal mo kay Pangulo. Pero kami, sa totoo lang, nahihiya na rin kami sa ginagawa ng mga to. Para bang yung mga ibang mga lahi, sinasabihan na kami, bakit nyo ginaganyan ang inyong Pangulo? Sa totoo lang, nahahawa lang kami. Pero yung sa amin lang naman, gusto lang namin ipakita
yung pagmamahal namin kay Digunyo. Sabi ko walang problema doon. Yung pagmamahal kay Digunyo, okay lang yun. Unawa ng lahat yun. Pero kung ikaw ay maninira at sisiraan mo na yung padre de pamilya ng ating bansa, iba nang tama yan. Kapag ka ganun, hindi mo na naiisip yung iba na naniniwala kay Pangulo. Ang iniisip nyo na lang ay yung sarili ninyo. Sabay tanong, anong sarili, Boss Mike? Yung sarili nyong nararamdaman. Wala na kayong pakialam sa pakiramdam ng iba na naniniwala sa gobyerno at kay Pangulo. Tandaan mo, walang perpektong gobyerno, pero may perpektong pagmamahal kung gagawin mo ito. Sabi nila, Boss Mike, pwede bang imbitahan ka naming umakyat ng entablado? Sabi, oy, nire-reveal ko na ha. Nire-reveal ko na yung pagpunta ko, mga kababayan ha. Sabi nila mga kababayan ha. Oo, dun sa The Hague. Boss Mike, pwede ka ba naming imbitahan magsalita dun sa entablado? Para maiba naman. Kasi iisang part lang, iisang parte lang, iisang side lang yung aming naririnig at napakikinggan. Ay sabi ko naman teka muna. Siyempre, pagka nagsalita ako dyan, baka hindi maintindihan at hindi maunawaan ng iba, mapapahamak tayo dyan. Kaya mas maigi na, na okay lang yan. At least kayo, alam nyo na yan. Tama, di ba? Ayun, mga kababayan. Pasok! Tanga ka ba? Putang ina, ayoko sana magbura ng buo eh. Jutang tanga ka, nagpa-pretend ka ng matalino. Kita nyo mga kababayan, nagbabanatan na yung mga magkakasama. Yan ang epekto na minsan kahit 2, 3, 4 ang mapakinggan ka, mag-iiba ang pananaw nila. Tama mga kababayan? Oo, 1, 2, 3, 4, maihalo sa ibang pananaw. Mga kababayan, parang ano yan parang virus na mahahawa yung iba. Kaya mga kababayan, tignan nyo, nag-aaway-away na sila. Ultimo mga kababayan, yung mga solido na nag-umpisa, nagpalaganap, at talaga namang nag-effort para magawa, yaang ginagawa nilang pagtitipon, dyan sa The Hague, mga kababayan, binabanatan na sila. Nyo? Malupit, mga kababayan ko? Gustong gurgurin ng mga Marcos? Walang sino mang tao na isiksik sa banyagang lugar ang sarili niya. Iwanan ng kanyang pamilya dahil gusto niyang isiksik dito, dahil gusto niya magbangag-bangag sa Duterte Street. Wala, anong klaseng katwiran yan, Maharlika? Sagutin mo yung sinabi nila. Sinisiksik naman talaga yung sarili niya. Anong sinasabi mong gurgur? Ilang beses mo na bang sinabi yan? Nung bumalik yung si Madam Ellie tsaka si Meme Pebble, sabi mo, gugurgurin sila. Ano nangyari? Kahit isa, kahit isa, walang nangyari dun Mga kababayan, sabi 5 raw yung gugurgurin, baka kasama na tayo ron. Ngayon mga kababayan, ang tagal na nangyari. May nagurgur ba? Kaya yung sinasabi niya, nagugurgurin si Roque, alibay lang yan para makatakas siya. Hindi ho totoo. Ulitin ko mga kababayan ko. Tatanungin ko kayo, mga DDS, makinig kayo. Sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos, 3 taon na siya. Meron na ba kayong nabalitaan na pinatay si Pangulong Bongbong kahit isa? Sige nga, huwag niyong hinaan ang pangunawa. Sapagkat tayo, kailangan sa mga ganitong usapin, medyo talasan ang pakiramdam. Yung sinasabing gugurgurin, yaan na yan. Dahilan na lang yan. Katwiran palusot. Yan mga kababayan. Diba? Independent woman. 3 taon na si Pangulo. Kailan kayo nakabalita na may pinatay, ginurgur ito?
Oh, yan yun eh. Kaya kayong mga DDS, huwag kayong magpauto sa mga to. Sa totoo lang, ginagamit lang kayo niyan para magkapera. Yung totoo na sinasabi nila na sila'y makabayan, kami po ang ginagawa namin ay para sa tao, utot nyo. Kilala kong sinungaling ito. Maniwala kayo, sa dami ng tinapon ko, may sinagot ba yan? Kasi alam niya na totoo yung sinasabi ko. Oh, di ba mga kababayan ko? Sa dami ng ibinunyag natin sa kanya. Oh, kita nyo, meron ba siyang sinagot kahit isa? Wala. Bakit? Alam niya na totoo lahat yung sinasabi ko. Tignan ninyo, yung mga tao na kasama nila dyan sa dahig, hindi naman kilala, pero bakit? Binabanatan niya. Di ba mga kababayan ko, diyan kayo, alam nyo naman yan, patola. Pero bakit hindi niya mapatol-patulan yung mga sinasabi ko? Kasi hindi siya mananalo. Alam niya na totoo lahat yung sinasabi ko. Di ba? Oh, kapag hindi nyo pa naintindihan yan, ewan ko na lang. Kapag hindi nyo pa naintindihan yung sinasabi ko, bobo na talaga kayo. Di ba mga kababayan? Oh my God! Oh. Tubaran kasi kayo. Nakita kasi kayo on cam. Fully cam kayo. Ang pagiging bastos. Yung may angulo pang ang video eh. Makita nyo mga kababayan, yung pamalakpak bastos na sa kanila. Pero yung mga ginagawa nila mga kababayan, hindi nila nakikita. Ganun talaga. Yung mga entitled, na talaga daw sila ang nag-umpisa. Pero mga kababayan, tandaan nyo, tandaan ninyo, kung wala kayo dyan na mga sumasama sa dahig, wala yang mga yan, hindi kikita. Hindi mag-e-effort, tandaan nyo si Maharlika na pumunta dyan mula Amerika. Bakit? Kasi pag hindi siya pumunta, hindi kikita. Walang anda. Kasama sa trabaho niya yan, yung pagpunta sa dahig. Nako, mga kababayan ko. Pero mga kababayan ko, baka sabihin nyo, ba't ikaw, Boss Mike, pumunta ka rin? Aba, mga kababayan, yun ay talagang para sa inyo. At, lagi nyong tatandaan. Lagi nyong tatandaan. Ako, may kakayanan ako. Ito, tanungin nyo, nagtatrabaho pa ba to? Tanungin nyo, ano negosyo nito? Saan kumukuha ng pera to? Tanungin nyo siya. Yung trabaho nga sa akin, dito na pumupunta eh. Eto, may trabaho ba? Walang trabaho yan, walang negosyo, walang pinagkakakitaan maliban yung ginagawa niya. Yung pagbablog niya at paninira sa ating bayan, sa ating gobyerno, at kay Pangulong Bongbong Marcos, kasama na ang First Lady dito. Magets nyo? Hindi nyo pa rin magets. DDS nga kayo. Kaya mga kababayan, sabi ko sa inyo, talasan ang pangunawa. Pasok. Wala lang kasi akong time i-extract yung mga yan. I don't have time for that kachipan ninyo eh. Kaya lang. Kachipan, mga kababayan. Kita nyo habang nagsasalita yan, hindi makatingin ng diretso sa camera. Oo. Hindi ko kayang palagpasin ang pambabastos nyo sa kaibigan ko. Kita nyo, hindi rin namin kayang palagpasin yung pambabastos nyo sa mga Pilipino, sa bayang ito, at kay Pangulo kasama ang First Lady. Di po ba mga kababayan, hindi namin mapapalagpas yan. Kung meron mang bastos na matatawag, kayong dalawa yun. Isama nyo na. Oo, yung mga amuyong. Wala nang iba. Kung meron bastos na kailangan maging reference, kayo na yun eh. Wala nang iba. Yung ginagawa nyo, di ba? Puro pambabastos sa mga Pilipino, sa bansa, at higit sa lahat, mga kababayan, sa ating mga Pilipino at ang ating gobyerno, si Pangulong Bongbong at si First Lady. Ano po, mga kababayan ko? Yan. So dapat inyong maunawaan, sapagkat kung hindi nyo maunawaan, sabi ko na nga ba,
mangyayari at mangyayari yan. Kapag kayo, mga kababayan, may napaniwala, may napaliwanagan kahit isa, yung isa na yan na tatanim sa isip niya at maiintindihan, mauunawaan niya yung sinasabi niyo, mga kababayan, ikakalat niya yan. Ito ba? Our beloved Boss Mike Cervera.